Hello! Today, isasama ko kayo sa camping trip natin from Aurora to Pagudpod. Galing tayo ng Metro Manila at pupunta muna tayo ng Isabela para ma-pick up natin yung makakasama natin sa trip na ito. NLEX to TPLEX ang daan natin at papuntang Gimbay yung exit natin kung saan nandun yung napakasikip na daan. Ang tagal na nito, hindi ba rin naaayos? Usually 6 to 7 hours ang biyahe ko pag umuwi ako ng Isabela, pero dahil takbong pogi lang yung van natin ay inumaga na tayo sa daan. Tapos traffic pa sa Bagabag, kaya inabot yata ako ng 10 oras na pagdadrive from Metro Manila papuntang Itiagi, Isabela. Nagpahinga lang ako ng isang araw at nag-start na tayo ng biyahe kasama yung ating special na passenger. First stop natin ay papuntang Baler, Aurora. Nasa Santiago City, Isabela na tayo ngayon at bago tayo magpatuloy ay bibili muna tayo ng food supplies natin. Drinks, check. Junk foods, check. Huwag kalimutan ng spam. And let's go. Ayan, nasa daan na ulit tayo. First time kong marating itong Madela Quirino. Medyo okay din naman pala yung daan dito, pero may mga parts na ginagawa pa. Ayan, mukhang malapit na tayo sa mga bundok. Paliko-liko na at medyo matarik na yung mga daan. After natin makababa, akala ko tapos na yung mga bundok, pero marami pa pala. Bigla pang umulan kaya doble ingat ulit tayo sa pagdadrive. Feeling ko malapit na tayo kasi makikita mo na biglang magbabago yung mga puno sa bundok. Lampas ng 500 metro, lumiko pa kanan. Mukhang malapit na talaga tayo, may mga nadadaanan na tayo, mga beach resorts. At ayun na yung dagat. Oh, may nag-off-road pa. Ang ganda dito, yung mga daan nasa tabi lang ng dagat. Akala ko tapos na tayo sa mga bundok, pero hindi pa pala. Marami pa palang akyatan ulit dito. Pero ayos lang kasi ang ganda naman ng view dito. Ang sarap mag-drive pag ganyan naman yung nakikita mo. Ang pupuntahan pala muna natin ay yun sa bahay ng pinsan ko para masamahan niya tayo sa mga beach dito. Sa Maria pala sila nakatira, so akala ko dito sa Baler. Medyo malayo pa pala yung biyahe natin. Inabot na tayo ng dilim sa pagdating, pero maya maya lang ay pupunta na din tayo sa unang beach natin for tonight. Nalimutan ko na mag-record on the way, pero nasa beach na tayo. Nag-explore kami sa beach at nanguhuli ng mga crabs. Kaya ka lang galing. Galing talaga, nakakuha ko. Nakakuha ko, oh! Galing mo ah. Nangusok niya kayo, lumabas rin. Ay! Kumakanta, ay baka din yung sa taste buds. Kumakanta. Noong nakaraan, nandun sa Dilasag si Rocksteady. Hindi mo kami nakapunta. Ito yung van natin, nakapark lang tayo malapit sa beach. Kaso madilim kaya hindi na natin makita. Hindi ko pa kasi nakakabit yung ilaw natin sa labas ng van para maliwanag sana. After mag-dinner ay natulog na kami sa loob ng van. Hello mama. Ito si mama, siya yung kasama ko sa camping trip neto. Isa siya sa rason kung bakit ko ginawa itong van. Nagsimula ito back in 2019 yata, bago mag-start ang COVID pandemic. Nasa bakasyon siya sa US nang ma-stroke siya doon. Tapos pag uwi niya ng Pinas, mga 2020 or 2021 yata yun, ay ako na yung nag-alaga sa kanya dito. And sadly, na-paralyze na siya, so hindi na siya nakakalakad. Unti-unti na rin humina yung katawan niya, kaya for over 4 or 5 years ay hindi na siya nakakalabas. Alam niyo naman dito sa Pinas, hindi PWD friendly yung mga lugar, and kahit PWD friendly man ay yung needs ni mama ay hindi din basta-basta. Parang kailangan niya talaga ng ambulance kung babiyahe, kaya mahirap siyang ilabas. Kahit yung mga kids namin hindi na rin nakakalabas kasi hindi ko naman siya maiwan. So naisip ko bakit hindi na lang ako gumawa ng van para maisama ko siya sa mga pupuntahan namin. Kaya ayun, nag-promise ako kay mama na balang araw ay idadala ko siya sa beach kasi siya yung tao na laging gumagala. Tapos
Ngayon hindi na siya nakakagalaw at nasa bed lang siya 24/7. Na. Bitch yun. So yung pinaka-design ng van natin ay basically to fulfill yung mga needs ni mama para makabiyahe kami. Kaya ako nilagyan ng aircon at malaking battery para kahit patay ang makina ay komportable pa rin siya. Kita naman sa mukha niya na masaya siya at nakarating na ulit siya sa beach. Hindi na niya kaya umupo na matagal kaya after a while ay balik bed na ulit siya. Nagagahan lang kami at biyahe na ulit kami papunta sa next na destination natin. Yung beach pala na pinuntahan natin ay Sabang Beach yata yun. Yun, 1,000 pesos lang yung binayad namin para sa dalawang van. Tapos dun sa paggamit sa cottage. Tapos may basic na toilet at may tubig din naman. Okay na. Hindi naman white sand yung beach. Pero fine naman yung sand. So okay na. Next na destination pala natin ay sa Digisit naman. Ayan, nagpark lang tayo sa tabi ng daan para makita yung beach dito. Dito naman, mas maputi yung mga sand kaysa sa beach na pinuntahan natin kagabi. Pero may mga konting bato. Dito sana kami pupunta kagabi, kaso sabi ko mas gusto ko yung mas konting tao. Kaya doon kami nagpunta sa mas hindi pinupuntahan ng mga turista. Okay din talaga pag may local ka na kasama kasi hindi ka lang mapupunta sa mga lugar na pinupuntahan lagi ng lahat ng tao. Dito maganda talaga yung view tapos ang linaw ng tubig. Yun lang, hindi ganun kapino yung buhangin. Tapos malapit dun sa tinigilan namin ay yung Digisit Falls naman. Nasa tabi lang siya ng daan at may konting akyat lang para marating mo yung pinaka falls. Umagat kayo doon. After namin maligo sa falls ay umuwi na kami para magtanghalian naman. At since si mama pala ay nag-start ng humina ay yun nga, hindi na siya nakakanguya. So ang pagkain niya diretso na sa tiyan niya. Pupunta pa tayo mamaya sa isa pang beach ulit. Ewan ko kung saan. After magtanghalian ay nagpunta naman tayo sa Ampere or Ampere Beach. Mabato yung beach dito pero maganda naman yung view. May mga rock formation kayo makikita. Ito yung nadaanan natin last time nung papunta tayo dito. Tapos nag-drive na ulit tayo para bisitahin naman yung lupa na binili nila malapit sa beach. Dito naman mga pebbles yung nasa dalampasigan na may konting buhangin. Magkakamp sana kami dito kaso biglang umulan. So umuwi na rin kami. After mag-dinner ay natulog na din kami sa van. Yes, sa van kami natutulog kasi nandito yung bed ni mama para iwas bed sore. May aircon din para mas komportable. Pinumagahan ay nagpaalam na rin kami sa kanila para maglibot naman tayo sa iba pang lugar. May dinaanan kami ng maliit na daan sa gitna ng parang dam. Dito tayo tumigil para makapagpalipad ng drone. May restaurant sila dito. May unggoy din sa likod. And then tuloy-tuloy na ulit tayo sa drive. Papunta naman tayo ngayon sa Gimba para bumisita sa iba pang kamag-anak. Ito na naman tayo sa masikip na daan. Tignan nyo, ang dami na sumayad. Buti tayo hindi pa tayo sumasayad dito. At after 3 to 4 hours na biyahe ay nakarating na rin tayo.
Dito na muna kami magpapalipas ng gabi kasi ang next nating pupuntahan ay ang Pagudpod. At medyo malayo siya, so kailangan muna natin magpahinga. Morning. Morning. Nililinis ma. Opo. Pagkatapos ay akyat ka na. Kain lang. Sige po. Doon ka na maligo. Hindi na nakakaubo si mama, kaya pag may plema siya, kailangan ng isa-action manually. Kaya matagal ang biyahe natin kung minsan kasi patigil-tigil tayo dahil pag umuubo siya ay kailangan tumigil para isa-action ko yung plema or yung laway niya. Tapos yung pagkain niya din, every 3 to 4 hours tumitigil tayo. At nung nakapag-ayos na tayo ay nagpaalam na rin kami. May baon pa tayong puno ng saging. Balik ulit sa masikip na tulay. Ayan, nasa San Jose City na tayo at kailangan natin bumili ng SD card kasi napupuno na yung memory ng camera natin. Try natin dito sa Walter Mart kung meron. May SD card na tayo na pamalit. Bumili na rin ako ng t-shirt kasi nauubusan na tayo ng malinis na damit. At balik na ulit tayo sa daan. Aakyat na naman tayo ng bundok dito sa Santa Fe. Bago pala tayo umakyat, feeding time muna ni mama. So ganito tayo, tumitigil lang kahit saan kung saan tayo abutan. May nagtanong sa atin last time kung tapos na ba yung van at nagka-camping na tayo gamit yung van natin. So hindi pa po tapos yung van natin. Hindi ko lang mahintay talaga na tapusin yung van kasi gusto ko na talagang maipasyal si mama. Hindi natin masasabi, syempre ayaw naman natin na may mangyari, pero kung may mangyari nga sa kanya tapos dahil sa kahihintay ay mawalan tayo ng pagkakataon na gawin yung gusto natin gawin. So kung pwede ay mas okay pa rin na gawin na natin yung gusto natin gawin bago pa tayo mawalan ng pagkakataon. Ayan, tuloy na ulit tayo sa biyahe natin. Inulan pa tayo nung nasa bundok na tayo. Pero ayan, nandito na tayo sa tuktok at pababa na tayo ulit. Tumigil tayo sandali sa daan dahil napansin ko na biglang tumigil yung battery natin. Tumigil kasi yung aircon. So tignan natin kung ano ba yung problema. Okay naman yung solar charge controller natin. Check natin yung voltages ng cells. Hindi naman tayo lobat. Ewan ko kung anong nangyari. Pero ang ginawa ko lang ay nire-connect ko yung balance or yung sense leads ng BMS. At umayos naman ulit yung battery natin. Kailangan natin tignan yan kapag nakauwi tayo kung anong problema. Balik na ulit tayo sa pag-drive. Before pala tayo dumiretso ng Pagudpod ay daan lang muna tayo sa iba pa nating kamag-anak dito sa Bayumbong. Grabe yung dito sa nadaanan ko. Ang tarik, gapang yung van paakyat. At isa sa pinakaayaw ko kapag nagda-drive tayo gamit yung van na to ay yung ganitong isang lane lang yung daan. Kasi mahirap pag may nasalubong ka. Tulad niyan. Kaya pag sa ganito ako dumadaan, minimemorize ko talaga yung possible na places kung saan ako aatras if ever man may makasalubong tayo. Buti na lang hindi ganun kalayo yung inatrasan ko. Okay kung yung nasalubong mo ang gusto umatras, pero kung minsan hindi rin sila umaatras, so tayo na lang nagbibigay.
Ayan, nangamusta lang tayo. Nagpalipad tayo ng drone para makita ko ulit yung hill na inaakyat ko before. Nalala ko, nag-hiking pa kami dito eh. Tapos bumalik na rin kami ulit sa daan. Tumigil muna ako dito sa Bagabag kasi hindi pa pala ako nagtatanghalian. Dito tumitigil yung mga trucks eh. At alam ko may restaurant dito na malapit. So bibili na lang ako ng pagkain doon. Ayun yung restaurant. Tsaka kanin doon. Ay! Bigla pang patay ng lumigas. Oh no! Ang binili ko ay dinakdakan at munggo. Naiiwan ko pa pala yung mga kutsara at tinidor natin. Kaya nagkakamay lang ako pagkakain tayo. Ginabi na tayo. Niluto ko na rin pala yung manok na binili natin sa Robinsons. Nag-aalangan kasi ako baka maubusan tayo ng battery tapos mamatay yung ref natin. Baka mabulok lang yung manok. Matutulog na sana kami dito sa tabi ng daan dahil inabutan na nga tayo ng gabi. Pero may nakita kami na malapit na ilog dun sa farm na binisita natin kanina. So dito tayo nagpunta kanina at dito naman yung tinatawag nila na New Zealand of Nueva Vizcaya. Tignan nyo yung pictures. Mukhang maganda mag-camp dito. Sa ngayon ay nandito ako sa Bagabag. So babalik lang tayo ulit sa dinaanan natin kanina. Tapos dun, try natin mag-camp dun. Lumiko pa kaliwa. Yun lang, kapag gabi ang dilim dito sa lugar na to. Dumiretso. Pagkatapos ay lumiko pa kaliwa. Nakita ko na yung sign sa left side natin. Tigil lang muna tayo kasi kailangan natin magtanong dahil ang nakalagay sa sign ay closed for visitors daw yung lugar. Close na po dito. Nakasarado po. Hindi na pwedeng puntahan. Ay, hindi pwede mag-overnight. So pwede pa naman pala siya puntahan pero hindi pwede mag-overnight, sabi ni ate. May sign kasi na nakalagay na closed for visitors daw pang local residents lang daw. Syempre ayaw naman nating ipilit kung ganun. Mukhang nagkakalat kasi yata yung mga bumibisita dito kaya nilagyan ng sign na closed for visitors at para sa locals lang daw yung lugar. Iniiwan na lahat ng mga basura dito. May pambili lang ng magagandang mga sasakyan pang camping. Walang magandang ugali sa kanila. So new plan tayo, may nakita tayong isa pang camping site pero sa bundok naman. Mukhang malapit lang siya dito, so let's go. Pag right turn sa main highway ay akyatan na naman ng bundok to. At after ilang minutong biyahe ay nakarating na rin tayo. Ayan na yung gate nila. Yun lang at sarado ang gate. Ang sabi naman sa Google Maps 24/7 daw silang bukas. So gilid lang muna tayo, try natin tawagan. Hello po. Good evening po. Open pa po kayo? Tumatanggap pa po kayo magka-camp po? Car camping? Hindi na? Sige po. Nandito na kasi ako sa harap ng gate niyo. Okay. Sige po. Yun lang, wala na daw tao dito. So hindi rin pwede. Try na lang natin maghanap ng iba pang lugar. Sayang yung biyahe. Medyo matarik pa naman yung daan. Tapos super dilim pa dahil liblib na talaga. Pero sementado naman yung daan. Ang
next na destination natin ay sa Magat Dam naman. Ganap pa ako ng ibang camping site pero dito lang muna tayo pumunta. Matagal ko na rin gustong puntahan ito, so try natin kung pwede tayo mag-park dito. Hopefully may parking space sila. Sabi din ni Google Maps open daw ng 24/7, so let's see. Makakarating ka sa iyong patutunguhan. Pwede bang mag-park dito? Ano po bang gagawin natin dito, sir? Abangan sana yung sunrise, diba? Ay, pasensya na po. Mag-open pa lang po kami ng 4 AM. Correct. Hindi pwede. Hindi po pwede. Sige. Ikot na. Pasensya na po. So hindi rin pwede. Inaantok na ako dahil I think maghahating gabi na. Nakarating ka na. Kaya sa tabi ng daan na lang tayo matutulog. Basta mukhang safe yung lugar. Okay na yun. Good morning. Kain tayo. Ang agahan natin ay tupig. Ito yung binili ko kagabi. At dito kami natulog kagabi sa tabi lang ng daan. Ayan. Pinili ko yung medyo may mga nakatira para sure na may tao, para safe. Nanonood ako ng mga videos ngayon kung anong camping site ba ang pwede natin puntahan sa Pagudpud. Pero today, babalik pa tayo ng Magat Dam. Tingnan natin. Pwede bang tignan lang? Maiwan lang po dito yung sasakyan, sir. Tingnan lang po tayo. So nagpark lang tayo dito, malapit dun sa gate nila. Balak ko sana paarawan si mama dito eh. Kaso makulimlim today, wala ring sunrise na makikita. Tapos maglalakad pa daw eh, hindi naman pwede na nakaupo ng matagal si mama sa wheelchair. So nagpalipad na lang tayo ng drone. Kaso kulang tayo sa research kasi biglaan lang lahat ng lakad natin. At ayun, bawal pala magpalipad ng drone dito. Pinuntahan ako ng security at binura nila yung video ng drone. So wala tayong footage. Wala rin ako nakita. Well, nakita ko pala sa drone pero wala tayong record. Okay lang, tuloy na lang ulit tayo sa biyahe natin. Magdadrive muna tayo papunta Roas Isabela para bumisita naman sa sementeryo. Pero bili muna tayo ng makakain. Take out po ba? Dito nakalibing ang father ko. So bibisita lang tayo. At tinakdakan ulit yung ating ulam. At yun niluto kong adobo kagabi. After kumain ay nag-drive na ulit tayo papuntang Ilocos na. Mahaba-habang drive ito tapos umuulan pa. Patugay ka raw na tayo. So sobrang haba ng biyahe, gabi na, nasa Cagayan pa rin tayo. At ang nangyari pa ay mas lumakas pa yung ulan. Yung pala, mayroong parating na low pressure area. Lalo pa pong tumaas ang tsansang maging bagyo ng low pressure area malapit po sa northern zone. Kaya ang lakas ng ulan. Kaya yung takbo natin around 50 to 60 kph lang. Kasi hindi na makita yung daan sa lakas ng ulan. Ang nakakatakot ay pag may tubig sa daan. Nakakatakot siya kasi parang
biglang kumakabig yung manibela, tapos baka dumulas kami. So doble ingat tayo sa pagdadrive. Mahirap din kasi makita yung daan eh. Ang ginagawa ko kung minsan ay naghihintay ako na may umu-overtake sa atin, tapos yun na yung sinusundan natin para hindi ko naisipin kung nasan yung lane ng daan, kasi sa sobrang dilim tapos burado yung mga marking sa daan, mahirap makita kung nasa tamang lane ka pa ba. Kaso yung iba na sinusundan natin tumitigil na sa daan, kaya wala ulit ako kasama sa daan. Paakyat na ulit tayo ng bundok tapos umuulan pa rin, kaya doble hirap yung pag-drive. Ito na ba yung Patapat Bridge? After ng bridge yan may construction, kaya naghintay pa tayo ng ilang minuto dito. At ayan, umandar na ulit tayo. Ayun oh, grabe, nasa taas sila ng bundok, nag-aayos sila kahit umuulan. Dito siguro yung laging nagkaka-landslide, kaya grabe, nandun lang sila sa side ng bundok. Teka, ito ata yung Patapat Bridge. Ang dilim kasi, so hindi natin makita kung ano na. Oo, ito nga yun. Pagkalampas ng 300 metro, lumiko pa kaliwa. Yan, malapit na tayo. Pagkalampas ng 200 metro, lumiko pa kanan. Magbagal na tayo para hindi tayo sumobra. Ito na yata yung right turn natin. At wala tayong booking, kaya hindi nila tayo na-expect dito. Hopefully may taong makakausap. Nakarating ka na. Ang haba pa naman ng biyahe natin. Nakakalungkot kung wala tayong matutuluyan. Ayan, buti may tao. Nakausap ko na si kuya at pwede na tayo mag-park. Mga 11 PM na yata nung nakarating tayo. Halos 8 to 9 hours yata na non-stop drive yun. Well, may stop pala tayo pag need asikasuhin si mama. So, yun. Ayan, nakapark na tayo. Umuulan pa rin pero wala namang problema kasi sa loob naman tayo ng van natutulog. Hindi na tayo naglalagay ng tent. Ayan, good night na at matutulog na tayo agad. Good morning! At ito ang view natin sa paggising. Nice. Ang ganda. Tingnan natin yung beach. Madaming seaweed sa dalampasigan dahil maulan kagabi at malakas siguro yung alon. Pero ayos pa rin naman, at least hindi basura yung nandito. Sa ibang beach pag after ng bagyo, basura yung makikita mo. Pero dito seaweeds lang naman yung nakikita natin. Oh, walang basura. Kita din pala mga yung beach dito. Ang pinuntahan pala natin na beach ay North Beach Camp. May hammock sila, swing, at dito naman tayo nakapark. Nasa tapat lang tayo ng beach mismo. Hindi na tayo lumapit kasi baka mabalahaw na naman tayo. Okay na tayo dito kasi kitang kita naman na yung beach. Napakalapit na rin. May golden retriever pala sila dito. Napaka friendly. Pangalan niya ay Lockdown. Playful. Pag nandito ka, sasamahan ka lang talaga ng aso nila. Napaka friendly. Ayan, chill lang muna tayo sa view ng dagat. After kumain ni mama ay pumunta na kami sa dalampasigan. Bigfoots pa sa dagat. Hindi man nakakapagsalita si mama, nakikita ko sa mukha niya at nararamdaman ko na masaya siya. Kahit na parang may bagyo at hindi pa maaraw, ay napaka peaceful pa rin dito. Nakaka-recharge ng energy. After namin magtampisaw sa dagat ay bumalik na kami sa van.
nakahiga na si mama. Tayo naman ay maghahanda naman ng makakain natin. May natira pa tayong adobo kagabi at yun na yung ulam natin. Kaya maganda ang adobo kasi kahit hindi mo i-ref, hindi basta-basta masisira. Magluto lang muna tayo ng kanin. Habang kumakain, may dumating tayong bisita. What? United jump, bang bang, speak, high five. I know. Good boy. Are you a girl or a boy? Good girl. That's it. Wala na akong ulam. Wala na. Awanin. Ilocano ka ba? Ilocano ka o Inglesera ka? After kumain ay naligo lang ako. Okay dito kasi may heater yung shower nila. Tapos nagpaalam na tayo kay kuya. Uuwi na tayo. Kuya, alis na po kami. Sige, salamat. Lockdown. Maganda sana na magstay pa dito kaso may possibility na maging bagyo yung low pressure area at mahirap na nasa tabi tayo ng dagat kapag may bagyo. So uwi na muna tayo. Mahaba-habang biyahe ulit to, mga 8 to 10 hours ulit kasi for sure titigil-tigil tayo sa daan. Ayan, dito ko na muna tatapusin yung video natin. Hanggang sa muli nating adventure. Bye!